Kagat ng ahas. Minsan hindi man ito makamandag, subalit labis na mapanganib. Isang uri ng hayop na labis ngang kinatatakutan, lalo na nga dito sa atin sa Pilipinas na maraming kasukalan. Ikaw ba ay mayroong mga alam na halamang gamot at paunang lunas sa kagat nito? Marahil ay meron na nga ikaw idea, dahil naitapik na natin ang ilan sa mga ito, kagaya ng halamang bamban at ng kandi-kandilaan. Subalit narinig mo na ba ang halamang alikbangon o ang halamang Commelina diffusa? Isang klase ng halamang damo, subalit marami palang pakinabang. Hello, what's up? Your best here. Sa video nating ito ay alamin kung papaano nga ba gagamiting panlunas sa mga kagat ng ahas ang damong ito, na marami nga sa tabi-tabi lamang o sa inyong bakuran, at kung saan-saan mo pa nga ba ito maaaring mapakinabangan. Ang damong alikbangon ay isang klase ng gumagapang na damo. Mayroon itong mga buko-bukong katawan at mga dahon na palapad at patilos naman ang dulo. Kadalasan itong makikitang tumutubo sa mga tabing ilog o mga mamasamasang lugar. Ang damong alikbangon o Commelina diffusa ay nagtataglay nga ng mga bulaklak na kulay lila o kulay asul. At may animoy kapsulang bunga na 4 hanggang 5 mm naman ang kadalasang haba. Kilala ng mga matatanda ang damong ito, lalo na nga ng mga antingero, sapagkat dito rin makukuha o sa damong ito makukuha ang mutya ng alikbangon, na isang ang kilalang klase ng bertud dito sa atin sa Pilipinas. At kung nais ninyong malaman ang detalyadong mga kagamitan ng bertud na ito, ay mag-iiwan na lamang ako ng link ng isa ko pang video tungkol sa bertud na ito. Subalit maliban nga sa mutya, ay isa ring herbal na damo ang alikbangon o ang damong alikbangon, sapagkat mainam itong gamot para sa mga may lagnat o bunga ng mga infeksyon o sugat. Mahusay rin itong lunas sa mayroong beke o mumps. Magdurog ka lamang ng dahon nito at inumin ang katas nito. Mabisa ang lahat ng bahagi ng damong ito, mula nga sa ugat, katawan, dahon at kahit pa nga ang bulaklak nito. Kung kayo naman ay hirap sa pag-ihi, mainam din itong solusyon, at gayon din naman para sa mayroong mga tonsillitis. Pumipigil din ito sa pagdurugo ng sugat, at gayon nga sa kagat ng mga insekto at hayop tulad ng ahas. Magpais lamang ng dinurog na dahon nito at saka itapal sa kinagat na bahagi. Ito ay didikit sa sugat at kusaring matatanggal kapag natuyo na ito. Maaari mo rin itong sabayan ng pag-inom ng nilagang pinatuyong dahon ng alikbangon. Ang mga damong ito ay maaari mong kunin o i-harvest upang patuyuin sa araw sa buwan ng Pebrero hanggang Hulyo, sapagkat ang mga panahong ito nga ang panahon ng kanilang pagsibol. Sadyang napakahusay ng ilang mga damo sa ating kapaligiran, na atin nga lamang tinatapakan kung minsan, tulad na nga ng damong alikbangon. Pamilyar ka ba sa dahong ito? Isang pangkaraniwang uri ng halaman na kilalang kilala lalo na nga sa mga probinsya. Subalit marahil ay maiisip mo lamang ito o ang dahong ito kapag makakakita ka ng isang tao na nagnganganga, dahil ito nga ang pangunahing sangkap na kanilang nginunguya. Subalit batid mo ba na mainam rin pala ang mga dahong ito para sa mga may sakit sa iyong pamilya at maging sa iyo mismo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga taglay na bisa at gamit ng dahong ito, ang dahon ng betel. Ang betel o betel leaf ay isang uri ng dahon buhat sa gumagapang o baging na halaman
na betel plant. Kilala rin ito sa mga katawagang Saptasira, Paan at Mam-in naman sa Katagalugan. Ang India nga ang lugar kung saan unang nakilala ang dahon ng betel. Isa itong hugis-pusong berdeng dahon na nag-uumapaw sa gamit at benepisyo. Ang dahon ng betel o Mam-in ay nagtataglay ng vitamin C, thiamine, niacin, riboflavin at carotene. Kaya kung marami nito sa inyong lugar, ay halika at makinig at isa-isahin natin ang pwede mo nitong pagkagamitan. Ang Mam-in ay isang mahusay na painkiller. Maaari mo itong itapal ang dinurog na dahon nito sa anumang bahagi ng iyong katawan na may pananakit. Kung mayroon ka namang sugat, bago mo ito lagyan ng bandage, ay tapalan mo muna ito ng dahon ng Mam-in upang mas mapadali ang paghilom at paggaling nito. Ang dahon din nito ay mahusay na antioxidant. Mainam itong nag-aalis ng mga toxins at mga free radicals sa ating katawan. Nagpapanatili rin ito ng balancing pH level upang maging mainam ang kalagayan ng ating tiyan. Inumin lamang ang katas nito habang wala pang ang laman ang inyong sikmura sa umaga. Ang tangkay rin nito o ng dahon nito ay maaaring isawsaw sa castor oil at magagamit mo upang malunasan ang hirap na pagdumi lalo na nga sa mga bata at baby. Ang dahon ng betel rin ay mahusay para sa ating metabolismo dahil pinapagaan at inaayos nito ang daloy ng dugo. Makakaiwas ka sa mga sakit sa tiyan, acidity at pangangasim na nararamdaman. Kung ang isang tao naman ay walang ganang kumain, lalo na nga kung kagagaling lamang sa sakit, mainam na pampabalik ng gana ang pagkonsumo ng dahon nito. Isa rin itong mainam na breath freshener. Iwas sa sira ng ngipin, nakakalinis ng bibig at iwas germs at mga bad bacteria. Ginagamit rin itong panlunas sa ubo at sipon at panlunas sa mayroong bronchitis o hirap sa paghinga. Marami pang gamit ang dahon ng Mam-in. Bilang anti-diabetic agent, anti-cancer agent, antimicrobial, at panlunas sa depresyon. Kaya naman kung merong tumubo nito sa likod bahay ninyo, ay alagaan mo na dahil marami itong gamit at magiging pakinabang. Ikaw, sa inyong probinsya, ano naman ang tawag nito sa inyo? Dahil sa amin, ito nga ay tinatawag na Mam-in. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.